Salamat po, Panginoon, sa araw na ito. Pinakay mo po kami sa iyong bahay-sambahan na kung saan, Panginoon, mapakinggan namin ang iyong mga salita. At ang mga salitang ito ay magdadala sa amin at maghahatid, Panginoon, sa isang matapat na pamumuhay upang kami ay magkaroon ng pananampalataya. Panginoon, sa umagang ito, lumalapit kami sa inyo. Dala po namin, Panginoon, ang lahat ng aming mga pagkukulang. Hindi po kami nagiging matuwid, Panginoon, sa inyo sa loob ng linggong ito, Panginoon. Kaya, lukuban mo kami ng iyong banal na dugo. Puspusin mo kami ng iyong kapangyarihan. Kumilos ang iyong banal na Espiritu sa aming buhay upang sa ganun, Panginoon, maliwanag na aming tatanggapin, maunawaan ang mga salita na siyang aming pag-aaralan sa umagang ito. Salamat po, Panginoon, mga kapatid po namin na hindi namin nakasama dahil sa may mga importanteng ginagawa. I-bless po ninyo, Panginoon, ang kanilang buhay. Na kung paano, Panginoon, ang matatanggap namin ngayong umaga, siya din po ang tatanggapin nila sa bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon, sa iyong pagpapala. Ito po ang aking dalangin na may pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Praise God. Lahat po tayo maupo. Praise God. Relax lang po kayo. Mabilis lang po itong ating pag-aaralan. Hallelujah. Praise God. Ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. So, faith comes by hearing and hearing by the word of God. Yan. At babasa po natin ito sa aklat ng mga taga-Roma. Praise God. Magandang umaga. At napakabuti po ng Diyos. Ano po? Na tayo ay nandito ngayon para sa ating, saan yung ating mga tambourine dance? Dito kayo sa harap. Mga tambourine dance natin, nasaan sila? Yan, patawag dito. Dalhin sila rito muna. Tapos mayroon magtuturo doon sa mga bata. Okay, ang pananampalataya ay galing sa pakikinig at sa pakikinig ng salita ng Diyos. Praise God. So, makita po natin ang kahalagahan ng salita ng Diyos. Praise God. Alam niyo po ba itong si Pablo? Mababasa natin ang kanyang mga sulat. Kikita natin yung kanyang masidhi na pagnanais. Masidhi na pagmamahal para sa kanyang mga kababayan. Ano po? Ang kanyang mga kababayan ay Israelita. Praise God. Kaya sinabi niya po rito, labis-labis ang aking panibugho, kalungkutan, dahil sa kanyang mga kababayan. Sila ay mga Israelita. No? Sabi dun sa salita ng Diyos dito sa verse 10. Sila ay galing sa mga patriarka, dugong bughaw. Praise God. Pero sabi niya, mali ang kanilang pamantayan patungkol sa kaligtasan. Praise God. Iba yung kaligtasan, iba yung buhay. Si Moses, inakay niya, dinala niya ang mga Israelita mula sa Ehipto papunta sa lupang pangako. At kung nagbabasa po tayo lagi ng Biblia, lagi nating mababasa yung salitang
Kapag kayo sumunod sa ating Panginoon, mabubuhay kayo ng matagal. Sa lupang ipinangako sa inyo ng Diyos. Praise God. No? Mabubuhay kayo. Kapag sumunod kayo sa Panginoon, titira kayo doon sa mga tahanan na hindi kayo nagtayo. Kakain kayo ng bunga ng mga puno na hindi kayo ang nagtanim. Iinom kayo sa mga bukal na hindi kayo ang humukay. At doon sa lugar na yon, mabubuhay kayo. Praise God. Pero napakalungkot, mga kapatid. Sa loob, within 40 years, na pinangunahan sila ng Diyos sa pamamagitan ni Moses. Alam ba ninyo, dalawa lang ang nakapasok sa Promised Land. Nagsimula silang maglakbay, ang kanilang bilang kulang-kulang sa 1,000,000. Praise God. Mula sa 70, hanggang sa dumating yung mga panahon, naging 1,000,000 sila. Pero hindi sila nakarating sa lupang pangako. Praise God. So dito, mababasa natin sa verse 4, sabi dito, dahil dito, ang mga pinuno ng Israel, praise God. Praise the Lord. Salamat po, Panginoon. Pakibawas yung base. Bawas na ng konting base. Ganito ang isinulat ni Moses tungkol sa pagiging matuwid. Batay sa kautusan. Praise God. Tingnan niyo mabuti. Nagtuturo ako ngayon sa inyo patungkol sa kautusan. Praise God. Yung sinabing kautusan ay nanggagaling yan sa lumang tipan. Amen. Praise God. No, kung basahin natin ang aklat ni Moses, doon nagsimula na gumawa ang Diyos ng batas o kautusan para akayin at dalhin ang mga Israelita sa lupang ipinangako niya sa kanila. So ito po yung sabi ni Pablo sa verse 5. No? Ang natutupad sa kautusan, o sabi niya, ang tumutupad sa kautusan ay mabubuhay dito. Ngunit, ganito naman ang sinasabi tungkol sa pagiging matuwid, batay sa pananampalataya. Panahon ni Moses, hindi gaanong napag-usapan ang pananampalataya. Ang napag-uusapan doon ay batas o kautusan. Ang pinag-uusapan at nakapokus ang mga Israelita sa salitang buhay. Kapag kayo sumunod, mabubuhay kayo ng matagal. Kapag kayo sumunod, dadalhin kayo ng Panginoon sa lupang ipinangako niya. Praise God. Pero dito, ang sabi po sa verse 6, ngunit ganito naman ang sinasabi tungkol sa pagiging matuwid, batay sa pananampalataya. Praise God. So saan ba nagsimula ang salitang pananampalataya? Sa panahon ni Jesus. Na kung ating mapapansin po, mababasa natin ito sa bagong tipan. Nagpapakita po rito na ang batas o ang utos
ay hindi nakapagdudulot sa tao para matuwid sa paningin ng Panginoon. Pero ang sabi po rito, ang katuwiran ay tinatanggap ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. At ang pananampalataya ay matagpuan natin ito sa turo at aral ng ating Panginoon. Praise God. No? So dapat, lagi tayong nakamasid. Lagi tayong mayroong panahon. Lagi tayong maglaan ng oras sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Praise God. Ang sabi po rito, sa verse 14, paano naman sila tinawag kung hindi sila sumasampalataya? At paano sila sumampalataya kung wala silang napakinggan? Praise God. No? Paano sila tinawag kung hindi sila sumasampalataya? At paano sila sumampalataya kung hindi nila napapakinggan? Praise God. Kaya dalawa po ito. No? Dapat basahin natin ang salita ng Diyos. Praise God. Pakinggan natin, katulad dito, nandito tayo ngayon. Ang ating plano na makinig ng salita ng ating Panginoon. At ang salita ng Panginoon, walang iba kundi ang kanyang, ang Biblia, ang salita ng Diyos. Praise God. Praise the Lord. Paano po nating ma-adapt? Paano po nating mapakinggan ang salita ng Diyos kung walang mangangaral? Kaya napakahalaga na tayo ay palaging nagbabasa. Nagbabasa palagi ng salita ng Diyos. Ang mga Israelita noon, mayroon silang 10 Commandments. At yun ang kanilang dala-dala. Yun ang kanilang binabasa araw-araw. Pero hindi nila naganap. Kasi wala sa kanila ang kapangyarihan ng Diyos. Wala sa kanila ang banal na Espiritu. Lagi silang nakikinig kay Moses. Lagi nilang hinahanap si Moses. Tingnan po ninyo. Mawala lang sa kanilang paningin si Moses. Ano ang kanilang ginawa? Umakyat si Moses sa Mount Sinai para kukunin ang 2 tapyas ng 10 Commandments. Pagbalik ni Moses, anong ginawa nila? Gumawa sila ng ribultong guya. Gintong guya, pagkatapos yun ang kanilang sinamba. Kaya po napakahalaga na tuwing Sunday, nandito tayo sa church para makinig, pakinggan, basahin ang salita ng ating Panginoon. Pagkatapos ito po yung gagamitin nating power, kapangyarihan, para po makatawid tayo. Para makarating tayo sa susunod, dahil ang inaalok ng ating Panginoon hindi ho buhay. Kaligtasan. Mahalaga po ang kaligtasan. No? Sabi po ng Acts chapter 4 verse 12, Book of Acts, aklat ng mga gawa, 4:12, sabi niya, walang ibang pangalan na ibinaba sa silong ng langit, sa ibabaw ng lupa, na sukat ikaligtas, maliban sa pangalan ng ating Panginoon. Panginoon, kaya lagi tayong nakatuon. Lagi tayong nasa kapangyarihan ng Diyos para mailayo po yung ating pansin sa mga bagay sa mundong ito. Praise God. No? Number 1, palagi po tayong magbabasa. Mayroon tayong panahon
Ibang one chapter a day, hindi ba natin kayang gawin yon? Praise God. Sabi ng Joshua chapter 1 verse 8, kaya nga yung aklat ng yung no, ang pahina, ang aklat na ito ay huwag mong ihiwalay sa iyong buhay. Dilidilihin mo ito araw at gabi upang ikaw ay maligtas. Napakahalaga po ngayon, mga kapatid, sa atin ang salita ng Diyos. Matuto tayong magbasa ng salita ng Panginoon. Praise God. Pangalawa, yung pakikinig. Mahalaga ito. Praise God. Ano ba yung ating palaging binabasa? Ano ba yung binabasa natin palagi? Ang sarap-sarap magbasa ng mga message, no? Lalo pa kung may mga blessing, may mga pagpapala, at may mga, no? Lalo pa yung message ng boyfriend mo, ng girlfriend mo, nako, lahat ng pagpupuri, para sa iyo yan. At ang sarap basahin nun. Amen? Praise God. So, no, matuto tayong makinig ng salita ng Diyos. Una, pagbabasa. Pangalawa, pakikinig. Amen. Praise God. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. At ang pangatlo at panghuli ay pananampalataya. Verse 14, tingnan natin. Hallelujah. O verse 15. At paanong makapangaral ang sinuman kung hindi siya sinugo? Tulad ng nasusulat. Kay gandang pagmasdan ang mga nagdadala ng mabuting balita. Praise God. Paano mangaral ang sinuman kung hindi siya sinugo? Nang doon yung salitang pagbabasa. No? Nang doon yung salitang pakikinig. Praise God. Pagkatapos mo magbasa at mapapakinggan, papasok sa puso mo. Mararamdaman mo na para bagang mayroong kapangyarihan, mayroong lakas na pumapasok sa isip mo. Sa panahon natin ngayon, marami pong mga discouragement, marami pong mga panghihina. Praise God, marami pong mga problema sa ating paligid. Hallelujah. Paano ba nating ma-overcome ito? Paano ba nating malagpasan? Paano ba nating maitawid ang ating buhay sa ganitong sitwasyon, sa ganitong kalagayan, sa ganitong karamdaman o naramdaman po natin na para bagang wala ng pag-asa? No? Praise God. Paano ba nating ma-overcome ito? Paano ba ang ating gagawin? Paano bang lumakas ang aking loob? No, paano ko ba? Puro paano. Paano? Praise God. Hallelujah. Mayroon po isang kasagutan dyan. Amen? Maglaan tayo sa pagbabasa at pakikinig ng salita ng ating Panginoon. Praise God. Sa pakikinig at sa salita ng Diyos at pakikinig sa salita ng Diyos, papasok ang salitang faith. Pananampalataya. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Pananampalataya. Ang pananampalataya po ay malaking kapangyarihan o pagpapala na ibibigay sa atin o may ibibigay sa atin ang Diyos. Praise God. Verse 15 o verse 16, sabi dito, sige, basahin natin. Yan. Verse 16. Ngunit, sabay-sabay, ngunit hindi lahat ay praise God. Ngunit hindi lahat ay sumusunod sa
Ebanghelyo. Ito yung Biblia. Ito yung salita ng Diyos. Praise God. No? So, makita natin ang pangungusap ng Panginoon. Praise God. No? Bibigyan natin din ngayong umaga yung salitang pananampalataya. Hindi ito gaanong napansin sa Old Testament. Ang pananampalataya ay siyang magdadala sa atin sa kaligtasan. Praise God. Praise the Lord. Gusto ba nating pagpalain? Pinagpala ka na. Amen? Pinagpala ka na. Praise God, yung buhay nating araw-araw, yung lakas nating araw-araw, no, yung ating hangin na nalalanghap, yung ating tuhod na makakalakad pa, yung ating mga bisig na malakas pa, yan ay pagpapala. Praise God. Ano po? So, ibig sabihin, natanggap na natin ang pagpapala. Pangalawang tanong, praise God, ikaw ba'y ligtas na? O hindi pa? Di po ba, parang pagdating sa kaligtasan, no, alanganin tayo. Praise God. Kasi, hindi natin ina-appreciate o ginagrab yung salitang pananampalataya. Ang pananampalataya galing sa salita ng Diyos. Sa pakikinig ng salita ng Diyos. Doon papasok ang pananampalataya. Ibig sabihin, salita ng ating Panginoong Hesukristo. Saan natin matagpuan ito? Saan natin matagpuan ang salita ng Diyos? Sa GC? Naku, yung GC na yan, pambihirang GC yan, oh. Praise God. Kaya, kapag may mga gossip, mga latak, mga kalawang kayo na nababasa sa GC, huwag niyong patulan. No? Kapag mayroon tayong mababasang medyo pangit, sabihin mo sa kanya, kapatid, hindi tama yan. Hindi bagay sa atin na mga Kristiyano yan. Kapag mayroon kang mali na nababasa, sabihin mo sa kanya, di ba tayo Kristiyano? Hindi ba tayo anak ng Diyos? Praise God. So siguro gamitin natin yung GC na yan para ibato, ipasa, ibigay. Ilagay dyan yung mga mensahe na binabasa natin galing sa salita ng Diyos. Ilan ba yung binibigyan ninyo ng message ng Word of God every day? Sino ba yung nagme-message sa mga anak nyo? Anak, kamusta ka na dyan? O, anak, tay, ma, pa, kamusta na kayo? Nagagawa ba natin yon? Praise God. Dapat gawin natin. Gawin natin sa isang tama at mabuting pamamaraan. Gamitin natin, no, yung mga kaloob na ito para ang salita ng Diyos ay maraming makakakilala. Maraming tatanggap sa salita ng Panginoon. Ito po yung solusyon natin. Solusyon natin sa panahon natin ngayon. Lahat ng Kristiyano ay dapat magbasa ng Biblia. Pero nakakahiya naman kasi ang laki-laki ng Biblia. Pagkatapos papasok ako sa office. Pupunta ako sa mall. Beso-beso ako sa aking mga kaibigan. Nakakahiya naman na magdala ng Bible. O, anong gagawin? Anong gagawin? Anong gagawin? Lagyan ng Bible ang cellphone. Nakasaka ka sa jeep. Ngayon may mga modern jeep na, aircon na. Diba? Habang nakaupo ka, praise God, magbasa ka ng Biblia. Mag-meditate ka ng Word of God. Praise the Lord. Lalakas. Tatatag, titibay ang buhay mo. No, hindi ka magupo ng mga pagsubok na ito. Hindi ka maaring
pasukan ng kalaban kasi silyado ang buhay mo sa salita ng Diyos. Praise God. Read your Bible every day. Magbasa tayo ng Biblia. Praise God. Tapos ngayon kung may mga lola tayo, alam mo naman yung mga lola, medyo mahina na yung mata. Praise God. Mga apo, no, mga apostol, no, anong gagawin? No? Para makarinig si lola, anong gagawin? Lakasan. Praise God. Kung nung una, ang aming lolo, nakaupo sa bayuhan ng palay, ang tawag po sa amin ay lusong, nandun sa gitna, kami mga apo, nakapaikot sa kanya at nakikinig sa kanyang mga itinuturo. Ngayon naman, pwede siguro nating baliktarin. Kapag ang ating lula, malabo na ang mata, hindi na makapagbasa, simulan natin. Pag nilagyan mo ng Bible ang iyong Biblia, sabihin mo si Lola, Lola, halika. Praise God. Huwag nating intayin na lalo na lang humina si Lola, wala nang magawa hanggang sa matapos na yung kanyang buhay. So kahit Lola po natin yan, nangangailangan din yan ng kaligtasan. Amen? Nangangailangan niya ng salita ng Diyos. Praise God. Sa panahon natin ngayon, maraming mga oras, panahon, na nasasayang lang. Praise the Lord. Pagkatapos, kunyari, magbibisi-bisihan tayo. O ano pang ginagawa mo? Tumigil ka nga. Ang dami kong ginagawa. Busy ako. Pero nagbibisi-bisihan lang yun. Praise God. Sa mundong ito, walang madali. Amen? Walang madali. Mas madali kapag ikaw ay nasa piling ng Panginoon. Basa ka ng Bible. Amen? Praise God. Pakinggan mo. Pakinggan mo kung sino nangangaral. Kukunin mo yung tama. Itapon mo yung mali. Bibigyan kita ng isang pigi ng baka. Anong gagawin mo ron? Anong gagawin mo? O magluluto ako ng kaldereta ngayon. Ihain ko sa iyo. Ibibigay ko sa iyo masarap na kaldereta. Anong gagawin mo? Kainin mo ba pati buto? Hindi. Di ba kukunin mo lang yung laman? Itapon yung buto. Kunin yung tama at itapon yung mali. Hindi na panahon ngayon na tayo ay magbabangayan, magpapalakasan, magpapataasan. Ito yung panahon na tayo po'y magtulong-tulong. Sama-sama. Ipakita natin sa mundong ito, sa ating bansa, na malakas, manalangin ng mga Kristiyano. Pwede nating dalhin sa pagtatagumpay ang ating bansa kung ang ating puso, ang ating isip ay punong-puno ng salita ng Diyos. Lahat ng mabuti ay magagawa mo. Katulad ng pagpapakumbaba, pagbibigay, pagmamahal, pagmamalasakit. Di ba magagawa natin lahat yan? Kung tayo ay palaging nasa presensya ng ating Panginoon. Praise God. Word of God. Pakinggan mo. Makinig ka. Makinig ka. Ang salita ang sinasabi ko ito, parang simple lang. Hindi mo naman agad yan matutunan eh. Pero kung araw-araw ka nakikinig, araw-araw ka nagbabasa, parang binhi yan. Amen. Pagtapon mo ba ng binhi, tutubo agad? Magantay ka muna ng ilang araw. Magantay ka muna ng ilang linggo bago tumubo ang binhi. Pagkatapos, itatanim mo yan, alagaan mo, diligan mo, bago, ganun ang salita ng Diyos. Pag-ukulan natin ng pansin. Pag-ukulan natin ng panahon. Huwag nating iwalang bahala. Katulad ng mga Israelita, within 40 years, nanganak na sila doon sa wilderness. Nagkaapo na sila doon sa wilderness. Pero alam nyo ba, itong mga original na ito, itong mga elders na ito na tinatawag, hindi sila nakarating sa promised land. Sino yung nakarating? Yung kanilang mga anak. Yung kanilang mga apo. Praise God. Hindi papayag ang Diyos ng ganon. Kaya ipinadala niya yung ating modern Moses.
Sino yon? Si Jesus. Upang ituro sa kanyang mga anak. Upang dalhin tayo sa kaligtasan. Huwag na natin asamin ang buhay. Buhay na tayo eh. May buhay tayo. Binigyan tayo ng Diyos ng buhay para ang buhay na ito na ipinagkaloob niya sa atin, gamitin natin para maluwalhati at lalawak ang paghahari ng ating Panginoon. Huwag tayong mahiya. Amen? Praise God. Huwag tayong mangamba. Huwag tayong matakot. Ibigay mo. Ibahagi mo. I-share mo ang gospel. Ito ang kailangan ng mga tao sa panahon ngayon. Sabi nga ni Pablo, kay Timothy, maniwala man sila o hindi, basta binigay mo. Praise God. Di ba yung mga rider, yung mga nagdi-deliver, pag dineliver nila yan, no, hindi nila sabihin, pangit, sira. Basta ang mahalaga, na-deliver nila. Amen? Ganun ang mensahe ng Diyos. At alam natin na ang salita ng Diyos ay napakabuti. Amen. No? Praise God. Makapangyarihan. Nagbibigay ng buhay. Nagbibigay ng lakas. Praise God. Nagtutuwid ng tamang landas. Inaakay tayo nito mula sa madilim na buhay patungo sa isang maliwanag. Kaya doon sa chapter 5 ng Mateo, sabi niya, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Walang nagsisindi ng ilaw pagkatapos tabunan o takpan ng banga. Kapag nagsindi tayo ng ilaw, talagang yun nasa taas. Para lahat ay maliwanagan. Malinaw ang sabi ng salita ng Diyos. Kayo ang ilaw. Ako ang ilaw. Ikaw ang ilaw. Hayaan natin na ang ating liwanag ay matanglawan. Guys, sino ba sa inyo nagtatago ng ilaw na pundido? Yung pundina, ay tago natin yan. Kasi sayang. Di ba wala? Praise God. Karamihan, o kadalasan, o lahat na tao, kapag ang ilaw ay pundina, saan dinadala? Saan? Praise God. Doon sa Muntalban. No? Sa garbage. Praise God. Pananampalataya. Dalawa lang po yung aking bibigay sa inyo. No? Sa Mateo chapter 9. Praise God. Dalawang tao na may pananampalataya. Mateo chapter 9. Basahin natin. Verse 19. Sige. Ayan. Praise God. Bakit nakalagay doon? No. Doon mayroon isang babaeng 2 taon na, 12 taon nang nagbi-bleeding. 12 years. No? Alam niyo ba yung babaeng ito? Mayaman. Mayaman siya. Pero sabi sa Biblia, naubos na ang lahat ng kanyang kayamanan. Hindi siya gumaling. Daglian ng galing. Hindi niya naranasan. Bagkus, lalo pa siyang lumalala. Praise God. Pero ang babaeng ito, mayroong pananampalataya. Amen. Mayroong pananampalataya. Alam niyo po ba yung ating pananampalataya? Nag-aantay po yan ng tamang pagkakataon. Amen? Praise God. Katulad ng babaeng ito. Kaya huwag nyo nang hintayin na umabot po ng 12 years. Bago nyo tanggapin, bago nyo maranasan ang himala ng Diyos. Kung mayroon kang pananampalataya ngayon,
ngayon din, gagawa ng himala ang Diyos sa buhay mo. Yung mga mahirap, yung mga imposible, hindi yan posible sa Diyos. Kung hindi posible sa Diyos, anak tayo ng Diyos, marahil hindi din po yan imposible na mangyayari at maganap sa buhay mo. Amen. Praise God. Ano yung pananampalataya sinasabi rito? Nakarinig siya? No? Nakita niya? Nakita niya ba? Nakita niya ba? Wala. Faith comes by hearing. Alam niya. Alam niya na itong si Jesus ay mayroong kapangyarihan pagalingin ang kanyang karamdaman. At ang pumasok, ang unang hakbang para siya'y mananampalataya. Ano? Mahipo ko, mahawakan ko ang laylayan ng damit ng aking Panginoon. Ako ay gagaling. Amen. Praise God. Sino nagturo sa kanya? Nahawakan niya yung laylayan ng damit ng kanyang Panginoon. Yung kanyang pananampalataya. Amen. Yung kanyang paniniwala sa Diyos. Praise God. Makita po natin yung kapangyarihan ng pananampalataya. Na kung ano ang itinuturo niya sa iyo, ano yung sinasabi niya sa iyo, dapat gawin mo. Praise God. Amen. Ang salita ng Panginoon, may kondisyon. May pananampalataya ka ba? Ito yung kondisyon. Dapat mong gawin. Dapat mong gawin. Hindi sinabi ng babae sa kanyang sarili, titingnan ko lang si Jesus pag dumaan. Ang itinuro sa kanya ng kanyang pananampalataya, mahirap. Sa kanyang sitwasyon na hindi na siya makakagalaw, hindi na siya makalakad, imagine mo 12 years. Sino ba sa inyo mga babaeng nagme-mens? Diba? 3 araw lang, 4 na araw lang, lupay-pay na kayo eh. Kasi, itong sitwasyon ng babaeng ito hindi madali. Imagine mo 12 years, hindi na siya makalakad. Wala na siyang lakas. Pero dahil sa kanyang pananampalataya, nagawa niya. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Kaya nga po sabi ko kanina, ang salita ng Diyos, may kondisyon yan. Gusto mo ba? O gawin mo. Amen. Nakipagbanggaan yung babae, pagulong-gulong siguro sa lupa, inaapakan ng mga tao. Dahil ang sabi sa Biblia, no, ang daming tao, habang naglalakad ang ating Panginoon. Praise God. But ang kanyang pananampalataya, kahit anuman ang mangyari, ang mahalaga, yung turo at ang kapangyarihan ng pananampalataya na ibinigay ng Diyos sa kanya. Praise God. Pagulong-gulong, inaapakan. Praise God. Hallelujah. Nung dumilat siya, ano na? Nasa likod na siya ng paging tubig. Nasa likuran na siya ng Panginoon. Alam niyo po kung ano yung ating pananampalataya, yun ang gagawin ng Diyos. Ang mahalaga lang, tayuan mo. Panindigan mo. Panindigan mo kung ano yung sinasabi ng iyong pananampalataya. Mayroon tayo nito. Amen. Sabi mo nga sa katabi mo, mayroon kang pananampalataya. Praise God. Kasi kung wala kayong pananampalataya, wala kayo ngayon dito. Amen. Praise God. Kaya nga ngayong umaga, hindi ako papayag na uwi kayo na bigo. Alis kayo sa lugar na ito na empty. Empty na nga kayo pumasok eh. Tapos empty pa rin kayo darating. Gusto ko po na kayo ay punuin ng Diyos ngayong umaga. At ito po yung ipinangangaral ko sa inyo.
pananampalataya. Praise God. Nung mapansin ng babae, nandoon na siya sa paanan ng Panginoon. Hinila siya, inakay siya, dinala siya ng kanyang pananampalataya kung ano ang kanyang nasa puso. Praise God. Kaya napakahalaga ng ating puso. Praise God. Ano ba ang laman ng ating puso ngayong umaga? Discouragement, confusion, katanungan, sakit. Ano pa ba? Kawalan, walang pera, bayaran sa ganito, bayaran sa ganyan. Yun ba yung laman ng puso mo? Praise God. Tanggalin mo yan. Palitan mo ng pangako ng Diyos. At kung ano ang kanyang pangako na binitawan at sinasabi sa'yo, gawin mo. Yun ang ginawa ng babae. Hindi niya kaya, pero mayroon siyang pananampalataya. At ang pananampalatayang ito, ang siyang nag-aakay sa babae na 12 years nang dinudugo upang madala siya sa paanan ng ating Panginoon. Praise God. Hinawakan niya yung palawit, yung lalayan ng damit ng ating Panginoon. Ano kasunod? Ano kasunod? Praise God, minsan gumagawa pa lang tayo, hindi pa natin ginagawa, nandun na yung ating confusion. Nandun na yung ating mga katanungan. Nandun na yung ating mga pag-aalinlangan. Amen. Hindi ganun ang pananampalataya. Praise God. Kung ano yung sinasabi niya, huwag kang mag-alinlangan. Gawin mo. At magaganap sa buhay mo. Praise God. Nung mahawakan niya yung palawit, yung laylayan ng damit ng Panginoon, anong nangyari? Taas mo na konti. Sapagkat sinabi niya sa kanyang sarili, kung mahipo ko lamang ang kanyang damit, ay gagaling ako. Praise God. Sunod. Tignan natin kung ano niya. Nung laki mo ng contester, ano? Wala na? Oh, di ba? Gumaling. No? Gumaling nga ang babae sa oras din yun. Praise God. Ngayong umaga ba, mayroon tayong nais makamtan. Praise the Lord. Kung ano ito, huwag niyo itanong sa akin. Alam niya ng Diyos. Amen? Alam niya ng Panginoon. Alam ng Diyos. Struggle, confusion, barrier, ano pa yung mga pumapasok dyan sa isip natin. Na pagising sa umaga, buksan mo agad yung cellphone mo, nandun yan agad yung mga criticism, yung mga gossip, yung mga latak, yung mga kalawang na, wow, hindi ganon. Hallelujah. Gumaling siya. At alam niyo ba, ang nangyari sa kanya, ay hindi pwede itago. Amen? Hindi pwede ilihim. Nung mahawakan niya ang laylayan ng damit ng Panginoon, sabi doon, naramdaman ng Panginoon na parang bang mayroong kapangyarihan na lumabas sa kanya. Praise God. Ibang gumawa ang kapangyarihan ng Diyos. Linga-linga ang Panginoon. Basahin natin ang buo. Sino ba yung humipo sa akin? Sino yung humipo sa akin? Tanong ng Panginoon. Nangangatong babae. Sinabi ako po. Kasi sinabi ko
sa aking sarili. Praise God. Isang babaeng hindi makalakad, 12 years nang may sakit, pero napakalaki ng kanyang pananampalataya. Hallelujah. Hindi naman kailangan ng Panginoon yung sabi niya nga, kung meron lang kayong pananampalataya, kasing liit ng butil ng mustasa, na hindi kayo nag-aalinlangan, pwede niyong utusan yung muntalban na lumapit doon sa agora. Amen? Praise God. Hindi mo pa nga nagawa. Nag-aalinlangan ka na. Paano makakakilos ang Diyos sa buhay mo? Lagi yan nagpapakita ng mga problema para hindi mo magawa ang gusto mo. Pero tandaan po natin, kapag ang ating puso ay punong-puno ng salita ng Diyos, walang problema na maaring tumalo sa'yo. Walang problema na maaring bumagsak sa'yo. Walang problema na hindi maaring magkaroon ng solusyon sa ating Panginoon. Praise God. Ipakita natin ang ating pananampalataya. Huwag natin itago. Sabi ng babae, sorry po, kasi sinabi ko sa sarili ko, mahawakan ko lang ang laylayan ng iyong damit, ako'y gagaling. Pinagalitan ba siya ng Panginoon? Baka mamaya lalabas tayo din sa church, pagalitan pa tayo ng Panginoon eh. Hoy, hindi ka nakikinig. Hoy, ayaw mo tumanggap. Iba yung pumapasok dyan sa isip natin. Praise God. Pinuri siya ng Panginoon. Ano sabi ng Panginoon? Napakalaki ng pananampalataya mo. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Praise God. Wala naman tutulong sa iyo eh. Amen. Ikaw rin at ang iyong relasyon sa Diyos. Kaya napakahalaga na magkaroon tayo ng sariling relasyon sa Panginoon. Praise God. Binigyan ka ng Panginoon ng magwapong asawa, magandang asawa, nagkaroon ka ng anak, buhay. Praise God, buhay. Pero ang hinahanap ng Diyos sa panahon natin ngayon, yung iyong pananampalataya. Dapat ipamana natin ito. Dapat ituro natin sa ating mga anak, sa ating mga apo, sa anak ng ating anak at apo ng ating apo, ituro natin ang pananampalataya. Ito ang pamamaraan ng Panginoon para tayo ay maligtas. Praise God. May isa pa. Sa Sunday na lang o ngayon na? May isa pa. Mayroon pa isang lalaking matibay at matindi ang kanyang pananampalataya. Praise God. Hallelujah. Sino? Si Bartimeus, chapter 10, verse 40, Mark chapter 10, verse 40, sige, pakibasa nga. 45 siguro. Mark chapter 10, verse 45. Tama ba? Isa na lang. Tapos na tayo. Sige, basahin natin. 47. Tama ba? Pasensya na po kayo, malabo mata ko. Dumating si na Jesus, 46. Dumating si na Jesus sa Jericho. Nang paalis na siya sa Jericho, sumama sa kanya ang mga alagad at ang marami pang iba. May nadaanan silang isang bulag na nakaupo sa tabi ng daan at namamalimos.
Siya si Bartimeo na anak ni Timeo. Faith comes by hearing. Ano yung narinig ni Bartimeo? Narinig ng bulag na ang nagdaraan si Jesus na taga Nazaret. Sumigaw siya ng malakas. Jesus, anak ni David, mahabag ka sa akin. Praise God. Hindi nakita ni Bartimeo si Jesus kasi siya ay bulag. Praise the Lord. Pero bukas naman ang kanyang, ulitin ko po, yung mga Kristiyano pinagpapala, pagpasok sa church, paglabas sa church, dala-dala nila yung pagpapala. Yung mga Kristiyanong bukas ang pandinig. Imagine mo, mula pagkabata, bulag si Bartimeo. Pero mayroon siyang narinig. Ano yung kanyang narinig? Ano yung ginamit ng pangalan? Ano ginamit niya pangalan? Jesus, the Son of David, have mercy on me. Praise God. Ay, hindi pinansin ng Panginoon? Praise God. Alam niyo po ba, kung minsan, ang ating pananampalataya, hindi umuobra. Kasi gusto ng Panginoon na patunayan sa atin na mayroon talaga tayong pananampalataya. Amen. Amen po ba? Nandiyan pa ba kayo? Praise God. Praise the Lord. Nung marinig ng Panginoon, Jesus, the Son of David, have mercy on me. Hindi niya pinansin. Totoo kaya? Kaya yung pananampalataya, dapat ipakita mo yung proof nito. Ipakita mo yung katunayan ng iyong pananampalataya. Hindi niya pinansin. Lakad siya, tuloy. Tingnan ko nga talaga kung hanggang saan yung... Kaya kapag tayo nanalangin, na hindi dumating sa sukdulan ng ating pananampalataya, marahil, i-ignore yan ng Panginoon. Amen. Hindi mo naman kailangan malaki. Butil lang, mustasa lang. Praise God. Si Bartimeo pagkabata, wala siyang nakita. Pero bukas ang kanyang pagdinig. Lakad siya. Sigaw ng sigaw. Jesus, Son of David, have mercy on me. Wala. Hindi siya pinapansin ng Panginoon. Pumunta yung mga alagad. Panginoon, pagbigyan niyo na nga. Kaya malaki ang pananalangin ng bawat isa sa atin. Amen? Amen! Hallelujah! Praise God! Ang pananampalataya ay may kaakibat na prayer. Kaya tuwing Friday, punta kayo rito para tayo ay mag-prayer. Praise God! Hindi tayo magmumukmuk doon sa ating mga bahay. No. Tapos na po yung COVID. Wala na. Praise God! Free na tayo. Open na tayo. Pumunta tayo sa church. Hallelujah. Sabi ng Panginoon, pagbigyan nyo na, sabi ng mga disipulo, pagbigyan nyo na. Sabi ng Panginoon, tawagin nyo. Tawagin nyo. Si Bartimeo ba naghahanap ng akay? Uy, akayin mo naman ako papunta sa Panginoon. Hindi ako makakita. Di ba siya makakita? Di ba siya makakita? Literal. Hindi siya makakita. Pero by spirit, bukas ang kanyang eye.
Nung marinig ni Bartimeo na pinapatawag siya ng Panginoon, nagkukumahog, inalis yung kanyang balabal, yung mga sagabal sa kanyang buhay, yung mga alalahanin sa kanyang buhay, hinubad niya lahat. Praise God, ngayong umaga ba, may mga alalahanin tayo na siyang nagiging dahilan para magiging sagabal, para magiging hadlang. Praise God. Alam niya ng Diyos. Pero sinubok siya ng Panginoon. Hindi ko nga pansinin ito. Tingnan ko nga talaga. Kung meron pananampalataya sa akin, tingnan ko nga talaga kung ano yung ang pagkakakilala niya kay David. Yun ang kanyang ginamit eh. Imagine mo, ilang libong. Before Christ pa yun, si Haring David. BC. After BC. After death na tayo. Before death. Praise God. No? Pero hindi nawala. Hindi nawala sa isip ni Bartimeo ang kanyang pananampalataya. Ang pananampalataya nagbibigay sa atin ng pag-asa. Pag-asa. Nakita niyo ba mga taong nagpapatiwakal? Nag-suicide? Nagpapalimos na lang sa daan? Sila yung mga taong wala ng pag-asa. Praise God. Pero tayo, Kristiyano tayo. Winaksi ni Bartimeo ang mga sagabal. Ano ba yung mga humahadlang ngayon sa buhay mo? Ano ba yung talagang mabigat na rason kung bakit hindi natin masunod yung kalooban ng Diyos? Hanggat hindi natin sinusunod ang kalooban ng Diyos, ang kalooban ng Diyos na yan ay walang magagawa sa'yo. Mabubuhay ka lang. Pero tandaan mo, may panahon ng kapanganakan, may panahon ng kamatayan, may panahon ng tagtanim, panahon ng tagsibol, panahon ng tag-ulan, panahon ng tag-init. Mag-aantay ka na lang ng iyong panahon kung kailan matatapos ang buhay mo. Pero ngayon, gamitin natin. Gamitin natin. Maraming Kristiyano ngayon, struggle. Pupunta sa church pag Sunday, pag linggo na saan sila? I'm sorry. Pupunta sa church pag Sunday, Lunes, Martes, hanggang Sabado, nasaan sila? Nasaan sila? Gagayahin ba natin yung mga yon? Good example ba sa atin yung mga ganon? No! Lagi mo lang isipin yan, Kristiyano ako. Kristiyano ako. I am the son of David. Yan ang sabi ni Bartimeo. At yung salitang son of David, nauga ang Panginoon. Nahipo ang Panginoon. Malalim yan. Malalim na salita yung son of David. Alam niyo ba sa Bible, nung sinabi ng Panginoon na kanyang mabuting kaibigan, isang tao lang yun, 2 tao lang. Una, si Abraham. Pangalawa, si King David. Kaya nasabi ni David, lagi kong naramdaman na katabi ko ang Panginoon. Kaya hindi ako matitinag. Praise God. Praise the Lord. Anong kailangan mo? Yun ang tanong kay Bartimeo. Anong kailangan mo? Pagpapakumbaba, pakikinig, pagbabasa, pagsunod. Panginoon, gusto kong makakita. Ang hirap ng bulag. Iwala kayo. Dapat, bulag tayo sa kasalanan. Amen. Pero dilat ang ating mata sa pananampalataya, sa katotohanan. Yun ang nais ng Diyos. At alam niya, at alam ko rin, na magagawa natin ito. Amen? Amen.
Magagawa mo yan kasi Kristiyano ka. Hallelujah. Kung hindi mo magagawa, isimulan mo na. Anong gagawin? Reading Bible? Hearing the Word of God? Papasok ang di yung mga salita na kopya-kopya. Ito yon. Reading Bible plus hearing Word of God equals faith. Ano mangyayari? Sa Biblia, walang mga tao na nabigo. Sa halip, hanggang ngayon, nagiging halimbawa pa natin ang kanilang buhay dahil sa kanilang pananampalataya. Purihin ang Panginoon. Faith comes by hearing, and hearing by the Word. The Word. Lagi sa iyo ang salita ng Diyos na sa iyong labi. Hindi malayo. Amen. Tayo lang yung naglalayo eh. Praise God. Kaya yan, layo ka ng layo sa salita ng Panginoon. Ano ngayon nangyari sa buhay mo? Ang layo-layo mo na. Hindi ka na maabot. Hindi ka na makita. Sobrang layo mo na. Parang barko, nalunod doon sa Pacific Ocean. Lumubog nang hindi niya makaya, lumutang. Praise God. Yun ang buhay natin. Yun ang direksyon ng buhay natin. Yun ang katotohanan ng buhay natin. At lahat ng yan, matanggap natin, makuha natin ang kasagutan sa pamamagitan ng kanyang salita. Alam ko, mahina ang ating pananampalataya. Pero ang sabi ng Diyos, hindi problema yon. Ang problema, yung ating mga pag-aalinlangan. Tanggalin natin yon. Simula nating araw-araw na mag-grow, lumago ang ating pananampalataya. Yun ang magdadala sa atin sa maturity, kaligtasan. Ang salita ng Diyos. Praise God. Ibinigay ng Panginoon kay Bartimeo ang kanyang kahilingan. Nakadilat ang kanyang mata. Ibinigay ng Panginoon sa babae na meron 12 years ng karamdaman yung kanyang kagalingan. Alam nyo ba, yung Diyos na yun na sinabi ko, siya din yung Diyos na yun. At alam niya. Kilala ka niya. Amen? Kilala ka niya. Kaya ngayong umaga, dudulog tayo sa Panginoon, lalapit tayo sa Panginoon na mayroong katapatan. Hindi naman tayo hinapan ng Diyos na wala tayo eh. Amen? Praise God. Yung gusto lang ng Panginoon, yung mayroon tayo. Yun ang dadalhin mo sa Kanya. Kahit sakit, karamdaman, kahirapan, ano pa ba yung ating mga struggle ngayon sa ating buhay? Katanungan sa ating buhay. Alam ng Diyos yan. Dalhin mo sa Kanya. At yan ay bibigyan niya ng kasagutan. Amen? Praise God. Yumuko tayo at manalangin. Simulan po natin ito. Faith comes by hearing and hearing by the Word of God. Romans chapter 10, verse 17. Ngayon, mananalangin tayo. Mananalangin tayo. Ipinakita ko sa inyo ang kahalagahan ng salita ng Diyos. Ipinakita ko sa inyo ang kahalagahan ng pagkikinig. Itinuro ko sa inyo ang kahalagahan ng pananampalataya. Sukat ng Panginoon. Alam niya yung ating buhay. Pero alam niya rin yung ating desire. Alam niya rin yung kailangan ng ating buhay. Idulog mo sa Panginoon ngayong umaga. Praise God.